Matapos ang pagdating ni Kumanomi upang patayin si Hyo, ay ngayon na i-review na natin ang chapter 125 and 126 ng Sakamoto Days. Ay sa wakas, masasaksihan na natin ang purong bakbakan sa pagitan ni Kumanomi versus Hyo. Isang bakbakan na magpapamalas talaga sa tunay na lakas ni Hyo at ni Kumanomi, na sa madaling salita ay isang deathmatch mga kaibigan. Kaya na may this is Termiken at huwag na natin patagalin pa. Let's go! Nagsimula ang chapter dito kay Hyo na tumayo na at pinagtatanggal na ngayon ang mga metal rings sa kanyang buhok pati na ang necklace nito. Napansin naman ito ni Kumanomi na sabi naman sa isipan ni Hyo na ang electromagnetic powers daw medyo mahirap daw harapin kasi ang syudad ay puno raw ng mga magnetic objects, na sa madaling salita ay ang syudad ay ang mismong arsenal daw ni Kumanomi. Sabay may kita itong nakasakay sa ibabaw ng bus at may kita naman ngayon ng isang tuktok na bigla na lang nalumutang sapagkat pinalutang ito ni Kumanomi at ibinato kay Hyo na naiwasan naman ito. Sabay inoobserbahan niya dito si Kumanomi mga kaibigan na kinokontrol ngayon ang mga bakal sa likuran ni Hyo, na kung saan ay kasama nitong nahila si Hyo mga kaibigan, kung kaya't naganda na si Kumanomi at sinalubong si Hyo ng isang napakalakas na suntok. Pero may napansin naman siya nang umiti lang dito si Hyo na sabing nabasa ko ng mga atake mo. Kaya dumistansya naman si Kumanomi at si Hyo ay naganda na sabing masyado kang excited. Ngayon ako naman. Inatake naman ni Kumanomi itong si Hyo ng napakaraming mga bakal mga kaibigan, subalit sinalubong lang ito ni Hyo ng isang napakalakas na suntok na tumagos talaga at tumama pa sa tiyan ni Kumanomi. Nakikita naman na gumawa ng butas ang suntok na yun mga kaibigan. Nainis naman dito si Kumanomi na bahagya pa lang na block ang atake na sabing mahina. Kaya sabi naman ni Hyo na hindi pa yan sapat na mapalipad ka. Kaya na may lumayo muna si Kumanomi na sabi sa kanyang isipan na napakalakas daw ng atake ni Hyo, na sapat na para mabutas nga ang bakal, na hindi raw yan posible para sa isang normal na tao, na parang animoy jackhammer daw ito. May kita naman na may kaunting dugo sa bibig nito, na sabi naman ni Hyo habang kumikilos na may natutunan daw siya mula sa kanyang boss, na minsan ang willpower ay nagsusurpass daw sa isang technique. May kita naman si Kumanomi na naghanda na rin at pinagtatanggal na ang mga signages mga kaibigan at ibinack niya dito sa harapan ni Hyo na ngayon papaatake, subalit sinuntok niya pa rin ang nakaharang sa kanya at tumagos ulit ito at nagawang masuntok si Kumanomi na nasa likod ng mga bakal. Nasabi pa ni Hyo na kahit nga raw ang kamao ay parang nagiging cannonball na rin dahil sa willpower kahit na wala itong mga technique mga kaibigan. Nainis naman lalo si Kumanomi na napatalsik pero minintay niya kagad ang kanyang balanse, sabay naghanda na naman, and this time ay ang mga napakaraming patalim naman sa kanilang tabi ang kanyang kinontrol at ginawang parang latigo na matapos niya inatake na niya si Hyo gamit ito. Napansin naman ni Hyo ang mga tao sa likuran niya kaya binak niya ang atake ni Kumanomi gamit lamang ang kamao at may kita na ang ibang mga patalim ay nakabaon sa kanyang katawan na pinagtatanggalan naman ito. Sabay tumakbo ng mga dalawang tao na nirescue nitong si Hyo. Sabi naman ni Kumanomi na nandidiri raw siya kasi ano ba rong tingin nitong si Hyo, na isa ba raw itong bayani o ano. Nasabi naman ni Hyo na ang ataking yun kanina ay hindi naman daw sapat upang mapatabi siya. Agad namang inatake ni Kumanomi si Hyo na di naman tumama, na sabing ang mga malalambot na kagaya mo na nandirito sa order ay nagpawala raw sa kanyang respeto sa order. Nasagot naman ni Hyo na huwag ka mag-alala, ako ang bahala sa iyo. Na nang nasabihan ni Hyo ay sinabayan naman ni Kumanomi ang mga sasabihin pa ngayon ni Hyo mga kaibigan, at alam ni Kumanomi ang linyahan ni Hyo na sabing sa ngalan ng order. Nadadag pa ni Kumanomi na tama ako, di ba? Kung kaya't nagtaka naman si Hyo mga kaibigan kasi alam ni Kumanomi ang huling sentence na sa ngalan ng order. Kaya sabi naman ni Kumanomi na kayong lahat na nasa order do mga kaibigan ay laging bukang bibig raw ang mga salitang order dito, order doon, na lahat daw sila ay parang itinuturing ang sarili ng mga Diyos na ngayon habang tinitignan niya ngayon si Hyo ay napaparemind daw niya ang kanyang sarili na buti na lang daw ay di raw ito natuloy noon. Natanong naman ni Hyo na, ano bang pinagsasabi mo? Sagot naman ni Kumanomi habang naghahanda na, well, ewan ko lang. At may kita na tinanggal na niya ang mga bolt mga kaibigan, sabay hinawakan niya ito at pinalutang sa kanyang palad. Maya pa ay naghandaan na ulit si Kumanomi, and this time ay may mga electric static na ngayon dito sa kanyang mga kamay at sinacharge na ngayon ang kanyang atake mga kaibigan. Nalaking gulat ni Hyo nang napakawala ngayon si Kumanomi ng isang long range na napakalakas at napakabilis na atake, na sabi naman ni Hyo na isang coil gun. Subalit ang atake ay di pala patungo kay Hyo mga kaibigan kundi patungo o nakapuntirya pala sa isang bata na nasa likod ni Hyo. Kaya may sinanggaan na lang ni Hyo ang atake at tinamaan ngayon ang kanyang isang mata, balikat at kamay. Nasabi naman sa kanyang isipan na ang mga atake raw pala kanina ni Kumanomi ay nakaset daw pala para sa pagkakataong ito. Nasabi naman ni Kumanomi na ayos, ito na ang katapusan. Kaya sasabihin ko na lang sa iyo sa huling pagkakataon na ang ugali mo ay hindi talaga bagay sa isang assassin. Sabay naghanda na naman si Kumanomi ng isang coil gun para tapusin na si Hyo. Kaya sabi na lang dito ni Hyo sa kanyang isipan na nakakainis. Siya naman daw talaga ang nakakaalam sa bagay na yan na hindi siya fit bilang isang assassin. Na hindi raw talaga siya pwede maging isang tunay na assassin kasi lagi niya raw iniisip ang mga bagay na di niya raw sana dapat na isipin. Na hindi raw siya pwedeng maging kagaya ni Nagumo na wala raw ilusyon sa mga bagay na gusto nitong gawin. Wala rin daw siyang
guts na magretiro at humindo na kagaya ni Sakamoto. Na all this time ay nag-work hard daw talaga siya mga kaibigan, pero wala raw siyang sapat na lakas o tapang na bitawan na lang ang lahat dahil lang sa hindi siya napabagay dito. Na nakakatawa raw kasi ang ibang parte raw ng kanyang sarili ay satisfied daw na mamamatay siya bilang isang order member. Sa balit ng tinanggap na sana ni Hyo ang kanyang kapalaran mga kaibigan, ay may nag-deflect naman sa atake ni Kumanomi dahilan na di ito umabot kay Hyo. Na ikinagulat ngayon ni Hyo kasi ang gumawa niyan ay si Hisuke pala. Nasabi nito kay Kumanomi na simula ngayon ako naman ang haharapin mo. Na sinabihan naman ngayon ni Hisuke ang kanyang ibon na sinabi niya raw yun pero nakakatakot talaga itong kanilang kalaban. Napatingin naman kay Hisuke itong si Kumanomi na walang reaksyon. Kinamusta naman niya ni Hisuke si Hyo kung ayos lang ba raw ito. Tanong naman ni Hyo na bakit bumalik ka pa Hisuke, na mamamatay din daw ito, na dapat ay umalis na raw sana ito. Sagot naman ni Hisuke na di raw pwede. Tugon naman ni Hyo na huwag kang magsimulang ma-attach, bagamat hindi ka talaga malakas na assassin pero siguro ay alam mo ang peligrong paparating. Sagot naman ni Hisuke na kung yan daw talaga ang paniniwala ngayon ni Hyo, di sana ay wala rong pakialam ito sa pwedeng mangyari dito sa kanya o kay Hisuke mga kaibigan. Nasabi naman ni Hyo na bobo raw talaga ang batang to. Dito naman kay Kumanomi, sabi niya sa kanyang isipan na ang lalaking yon, binaril niya ang coil gun kanina. Despite sa nasa malayo raw itong distance, na chamba lang ba raw yun? Sabay naghanda na naman si Kumanomi ng isa pang coil gun na sabing either way ay wala naman daw siyang pake. Kaya pumagit na naman si Hyo na sabing tumabi ka na Hisuke. Ngunit laking gulat ni Hyo na nakahanda na pala si Hisuke at pinaputok ang kanyang rifle mga kaibigan at tinamaan pa ang inihandang atake sana ni Kumanomi. Bagay na di lang gumulat kang Hyo kundi pati na kay Kumanomi na sabing, ha? Saan ba yun nanggaling? Nasabi naman ni Hisuke na masyado rong matagal ang preparasyon ni Kumanomi para sa tirang yon. Narinig pa niya na patawad pero pagdating daw sa sniping ay sa tingin niya ay di raw siya matatalo nito. Mga salitang nagpagalit naman kay Kumanomi. Na nasense naman ni Hyo kung saan ngayon galit si Kumanomi. Nasabi naman ni Hyo na bobo ka talaga Hisuke. Bakit di mo siya hinedshot? Di naman makasagot ng maayos si Hisuke. Nasabi naman ni Kumanomi na hoy, naglolo ko ka ba? Hindi ka pa pala handa na pumatay. Ano pong magagawa ng isang kagaya mo na duwag sa laban na ito? Kaya dito na sinabihan ni Hyo si Hisuke na kahit gaano pa raw ito kagaling bilang isang sniper, ay kung hindi raw pala ito handang pumatay, then magiging sagabal lang daw ito. Sagot naman ni Hisuke na tumahimik ka. Wala akong pake sa mga batas mo. Lumalaban ako kasi gusto kong protektahan ang kaibigan ko. At normally, ang mga tao ay lumalaban sa iba't ibang rason. Na kung may problema raw sila dyan, ay dapat naharapin daw siya nila. Na nang nasabihan ni Hisuke ay nagulat naman siya na sabing kaibigan. Ako ba ang kanyang tinutukoy doon sa kaibigan? Bagay na nagpangiti naman kay Hyo. Sabi naman ni Kumanomi na wala akong pake. Alam mo ba na kung may malaking agwat ang skills ng mga assassins sa isa't isa, ay ang mga salita ay wala rong silbi. Sabay inatake na niya si Hyo na naiwasan naman ito habang ang mga maliliit naman ng mga metal ay patungo naman ngayon kay Hisuke. Sabalit na natili pa rin siya nakafocus na nag-aim kahit na nagalusan pa ang kanyang mukha mga kaibigan. May kita naman si Kumanomi na ginawang panangga ang mga sira-sirang bakal. Subalit nagpapatok pa rin ng rifle si Hisuke at pinareko siya ang bala. Kaya sabi naman si isipan ni Kumanomi na nakokontrol daw pala nito ang ricochet kung kaya't dito niya inatake si Hisuke. Subalit na inis naman siya kasi nagawang ma-rescue ni Hyo si Hisuke. Nasabi naman sa isipan ni Hyo na ang mga bala ay mostly gawa pala sa lead. So di raw ito affected sa magnetic force ni Kumanomi. Plus nakaka-atake raw si Hisuke sa long distance gamit ang pagpaparicochet ng mga bala. Na siguro ay si Hisuke raw ang pinaka-worst possible na pwedeng makalaban itong magnetic girl. Nagsalita naman si Kumanomi na isa lang daw mahina si Hisuke. Na laban daw sa isang sniper ang kanyang kailangan lang daw gawin ay ang lumapit. Kung kaya't may kita na ang static current sa kamay ni Kumanomi nang maya-maya pa bigla itong napunta sa likuran ni Hisuke sapagkat pinadikit niya ang kanyang sarili sa isang metal dito sa likuran ni Hisuke. Na sa paglingon ni Hisuke ay sinuntok na pala ni Hyo ang bakal na to dahil na lumayo muna si Kumanomi. Nasabi sa kanyang sarili na itong malaking tao raw ay paparecover na rin. At ang kanilang mga atake daw kasama itong sniper ay may kombinasyon daw ng long range at close range. Nasimula raw nung napakita itong si Hisuke ay di na raw umaayon sa kanya ang kanyang mga plano. Na kung magtatagal daw ito ay mapapagod daw talaga siya. May kita naman na naghanda muli si Hisuke na sabing papaulanan ko siya ng mga bala Hyo. May kita naman si Kumanomi na parang dinadrag ang kanyang palad sa ground mga kaibigan at sinangga ang atake ni Hisuke gamit lamang ang kanyang kamay. Kaya sabi naman ni Hisuke na kamay niya lang ang kanyang ginamit pero ano raw yan? Nang may kita ang isang may itim na powder mga kaibigan sa palad nitong si Kumanomi. Kaya sabi naman ni Hyo na wikang isa itong iron sand. Gumamit daw ng isang napakalakas na magnetic force itong si Kumanomi para mapa-increase daw ang density nito at makakuha ng mga iron sand. Kaya na may isang kamay naman ni Kumanomi ang kanyang ibinaon at may kita ang iron sand sa kanyang dalawang kamay mga kaibigan. Na wikang ang trick daw sa pagliligpit ay dapat na magsimula raw sa mga maliliit na bagay. Kaya sumugod na si Kumanomi habang iniwas-iwasan ng mga atake ni Hisuke at na nakalapit na siya ay sinabuyan niya ng iron sand ang mga mata nito dahil na nasuntok niya si Hisuke mga kaibigan na napakalakas na nagpatalsik nito. Nasabing sunod naman. Sabay may kita na nagpunta na naman siya sa likuran ni Hyo at nakipag-engage sa close quarter combat na sabing hanggang kailan raw kaya magtatagal itong si Hyo
nito na isa na lang ang mata nito. Sagot naman ni Yo na ewan ko lang. May kita naman si Hisuke na hawak-hawak pa rin kanyang rifle at nalalabo na ngayon ang kanyang paningin na sabing kainis. Wala akong makita. Subalit sabi niya rin sa kanyang isipan na mag-iisip na lang daw siya ng mas mainam na paraan na iisipin niya raw na mas makakakita raw pala siya sa ganitong sitwasyon. Kaya pinaputok niya muli ang kanyang rifle na patungo naman ngayon kay Hyo mga kaibigan. Kaya sabi naman ni Kumanomi na ano bang tinatarget niya nang may kita na ang tinarget pala ni Hisuke ang bakal sa may chin o jawline nitong si Hyo mga kaibigan at pinaricochet nito patungo dito kay Kumanomi na tinamaan ngayon ang balikat mga kaibigan na ikinainis naman ito. Kaya napatawa rin dito sa inis si Hyo na sabing Hisuke, papatayin talaga kita mamaya. Kaya dito na sinamantala ni Hyo ang pagkakataon at nagawa niyang masuntok si Kumanomi ng napakalakas na isang direct hit talaga mga kaibigan. Nasabi naman ni Hisuke kay Hyo na wikang huwag ka naman magalit ng husto. So grabe ang tindi ng ginawa ni Hisuke mga kaibigan at ang tandem ng dalawa. Subalit ang tanong ay talo na ba talaga si Kumanomi? Well, malalaman natin ang susunod na mangyari sa susunod na chapter kasi dito man natin tatapusin yung video sa last panel ito. Kaya naman kung gusto nyo video, kita like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat. See you guys again on my next video.